Nakita ko na sila sa kasal ng dalawang ito, but then, ganun pa rin sila. Still handsome as shit. Merry Christmas, bro. Bati nila at nakipagkamayan kay Xander. Ang ilan niya makakapatumaw kay Caroline. Naganda ka talaga para sa akin, Xander. I feel so touched down there. Ngumisi ng malapad ang lalaki. Sa pagkakaalala ko, Andrew ang pangalan. How about I kill down there? Sabay turo ni Xander sa swimming pool. Mahinang tumawa si Caroline at tinapik ang dibdib ng asawa. Oh, when are you going to introduce me with this hot girl? Kumindat sa akin ang hindi pamilyar na lalaki. Yuck, mukha siyang manyak. Manyak na pogi. Joshua, this is Allison. Allison, this is Joshua. Andrew, Ryan, Weston, and Adam. Mga kaibigan ng asawa ko. Pakilala ni Caroline sa akin. Oh, so that's their names. Ang hot naman ng limang to. Hi, maikli kumbate. Akmang sasabihin ni Caroline na kakain na, but then we heard footsteps from the entrance. Lahat sila napatingin doon. I never thought this bitch is going here. Akala ko joke lang na sumang-ayon siya. Wala sa sariling sabi ni Xander. Wala akong ideya kundi may dumating na lalaki. Di ko nakita ang mukha nito dahil sa mga lights pero sigurado ako. Katulad din nila itong makisig. Who is that man? Bakit lumapit kagad ang anim na lalaki sa kanya? They really seems that can't really believe it. Talaga ba? That's Yisro, anak ng bigatin, sabi ni Xander. Kapatid siya ni Kit, yung nag-handle ngayon ng isang samahan. Do you know about that? Tanong ni Caroline pero halata sa kanya na may ideya siya about sa samahan na sinasabi niya. No, maikli kong sagot. May makahulugan siyang ngiti sa labi. I also look at who is Yisro she's talking about, but when I finally saw the face of the man, I felt like my world stopped. It was the man I did not see for weeks. The Marquez is doing right here? At the moment. I don't know what to do. My whole body is trembling with a strange feeling. It was 2 weeks ago since the last time I saw him, but then nothing changed. He still looks so fine just like the last time. Lumapit din si Caroline sa kanya at nakipagkamayan, while me, being not readily quickly, hide myself. Halos di pa rin ko ng takbo papunta sa restroom malapit lang dito. Shit! Sapo ko kaagad ang dibdib na makapasok ako. Why am I nervous? Oh my gosh! Kausap ko pa sa sarili. Palakad-lakad ako sa loob na parang tanga at halatang hindi alam ang gagawin. Should I just skip having a dinner with them? But that's impossible. Sigurado magtataka si Caroline at si Xander. Sigurado rin ako hahanapin nila ako. Nakakaya namang tumanggi sa salo-salong to. Kasi first of all, inihanda nila to para kumain ng sabay-sabay. Okay, you got this. You are mad at him. Just look away when he sees you. Napatango ako sa sarili bago lumabas. There is a part of me na ayaw ko makita ni Marquez, but then there's also a part of me wanting to. Buong tapang ako lumapit sa lamesa kung saan kompleto na silang nakaupo lahat doon at kumakain na. May mga katulong sa paligid at kagda kong ganiya sa dulo ng lamesa. Kaharap ko si Andrew habang katabi ko naman si Caroline. But then when I saw who's before Andrew, my body froze. Shit, katabi niya si Marquez. Marquez looked so confused, not surprised at all, like he expected me here. Gosh, I miss those green eyes. Pero pinatigas kong puso ko at mabilis umiwas ang tingin sa kanya. Where have you been? Pabulong na tanong ni Caroline. Peace sign lang ang sagot ko sabay ngisi at subo ng pagkain. By the way, this is Yisro. Yisro, this is Allison. Siya yung sinasabi ko kaninang kaibigan ko. Pasensya na, ngayon lang dumating. Mahinahong pakilala sa akin ni Caroline kay Yisro kuno. Kailan pa naging Yisro ang pangalan niya? Well, did it came from his first name? Yisroel? Well, I think so. I know. Kahit ako napangat ng tingin pagkatapos yung sabihin ni Marquez. Oh shit, I miss his voice. Lahat sila napatingin sa amin. May ilang akong umiti at uminom ng tubig. You know each other? Naguguluhang tanong ni Ryan. Hindi sumagot si Marquez sa kanila. It was also the reason why they could cough loudly. Nagkatinginan ng lahat bago ngumisi at umiling. Oh shit! Malapit ko nang yayain lumabas ang babaeng yan. Good thing alam ko na ngayon. Sapo ni Andrew ang kanyang noo. Parang sobrang thankful pa. Shit! Aanyayahan niya sana ako? Pero bakit nagiba ang desisyon niya? Ipinagpatuloy naming lahat ng pagkain. Natapos ang lahat hanggang tumayo sila. Pinilit pa nilang tumayo si Marquez para samahan silang sumindi ng fireworks. Habang ako, tahimik lang na umiinom ng orange juice, katulad ni Caroline. Boyfriend mo bang lalaking yan? How?
Halos mapaismid ako tubod dahil sa tanong ni Caroline. Bakit na naman maiisip yun? Mabilis naman kaagad akong umiling. Isa lang siya sa mga client ng kumpanya. He's also the one I am talking about. Yung nagdala sa akin sa ospital, siya rin ang nagbayad ng bills ko noon. I felt like, while telling about it, para nakababata akong kapatid na babae na umaamin sa ate niya. Caroline chuckled. You cannot blame me thinking that way. Nakita ko patingin-tingin ka sa kanya habang kumakain. Tumataas din ang sulok ng labi niya. He looks so fine and smooth looking at you. Ani niya. Namula ang peski ko dahil sa sinabi ni Caroline. He did that? Nakakahiya naman. Hindi na ako sumagot at mabilis na lang tinikom ang bibig ko hanggang biglang nag-vibrate ang phone ko. It was a message from an unknown number. Unknown number. Meet me in the garden. Now. Wala sa sarili ako napatingin kay Marquez. He was holding his phone while looking at me. Unti-unti siyang umaatras at nakita ko. Tumungo siya sa may daan patungo ng hardin. Mabilis naman ako nagpaalam kay Caroline na may kukunin lang sa loob ng bahay. Tinanggal ko pa ang heels sa suot ko dahil sa pagmamadali na tumungo sa kwarto. This is it. Mabilis kong kinuha ang regalo ko sa kanya at isinuot ang isang flat na sandals para malaya ako na makatakbo halang hindi masyado malakas sa dahilan upang malakit ang sugat ko. Ano ba yan? Kalma ka muna. Ali, parang kanina lang sinabi mo galit ka sa kanya. Shit talaga eh. Kinakaban ko inayos ang sarili nang tumigil na sa labas ng garden. May mga lights din pala dito kaya naman kay gandang pagmasdan ng paligid. Pumasok ako at di nga ako nagkamali. I saw a man standing near the table, in the chairs in the middle. Tumigil lang ako sa likod niya. I never expected you to see me after you keep rejecting to answer my calls. Matigas ang pagkakasabi niya noon kahit nakatalikod. Halatang naramdaman niyang naririto ako sa tabi niya. Excuse me, you're the one who's not replying to my text. Napataas pa ang boses ko dahil doon. Mabilis siyang humarap sa akin at lumapit. I took a step back. Iba ang mga mata niya. It was empty yet I could see something. Red. I could see red. He also took a step forward so our bodies would get closer to each other. Yun na, ang rason kung bakit nawala ako sa sarili. The last thing that I know is he cupped my both cheeks and pressed our bodies together as he kissed my lips for the third time around. Napapikit ako ng mariin. He put my hand in his shoulder as he deepened. The kiss, it really feels so real. I don't know what's just going on. Bastang alam ko, tinugunan ko ang labi niya. At the moment he let go of my lips, that is also the moment that I felt something stab my heart for it to clinch and beat so fast again. I just changed my number. Nahack kasi yung dati. I tried to call you so many times just to check you out. Well, mukhang nagsasabi naman siya ng totoo dahil ang number niya na ginamit kanina ay ang number na walang tigil sa kakatawag noong nakaraan. Di ko pinapansin dahil di ko naman kilala. Then here I am texting you. Ngumuso ako sa kanya. He chuckled and kissed my forehead. Uminit ang pisngi ko dahil doon. Hey, why did you kiss me again? Pangatlo na to ha, hindi ka naman nagsasabi. Ang bastos mo. Magkasalubong ang kilay kong sinasabi yun sa kanya. Tahimik lang siyang tumingin sa akin habang kinahaplos ang buhok ko. I just missed you so shit much. Kanina pa kitang gustong makausap pero mukhang di ka naman interesado. Binitawan niya rin ako at namulsa. Di ako sumagot habang kagat ng ibabang labi. Well, I consider that as a friendly kiss. Pero hindi na mauulit to dahil wala namang tayo. Sabi ko. Tumango lang din siya bago may kinuhang bulaklak sa lamesa at isang paper bag. This is for you. Napatingin ako sa magandang 3 piraso ng pulang rosas. I also opened his gift and I saw a red scarf. May design na kulay itim na diamonds. Do you like it? Oo naman, salamat. Ngumiti ako ng malapad. Kinuha niya to mula sa kamay ko at biglang pinasuot sa akin. Malamig ang gabi ngayon, you should wear that. Nang matapos siyang ayusin ng scarf, ako naman ang naglabas na regalo para sa kanya. He just stared at the box like it's so strange. Para sa'yo, that's my thank you gift for saving me. I hope you like it. Ilang segundo rin ay kinuha niya ito at binuksan. You actually buy me a watch? Why? I heard you once talk to your secretary that your time is gold. Parati ka rin nakatingin sa relo mo so I also brought you one. Gamitin mo next time. I said with a laughing tone. Tango lang sinagot niya. Tsaka pinasak to sa kanyang bulsa. Yay! Pero natigilan ako dahil kinuha niya ulit ang kanyang bulsa.
Tinanggal niya munang relo sa pulso, pinalitan ng relong regalo ko. Magaan siyang tumingin sa akin at ganon din ako. Merry Christmas, Macumber. Merry Christmas, Marquez. Kasabay ng pagbati namin sa isa't isa ang biglaang paglabas ng mga fireworks sa madilim na kalangitan. Gumuhit ang ngiti sa aking labi habang nakatingin dito. Are your wounds okay now? Di halata sa iyong sugat mo. You look so fine and good. Bigla ako napatingin sa kanya. I am now recovering. Hopefully, makabalik ako ng trabaho sa sunod na buwan. By the way, did you hear what Caroline said? Lalabas tayong lahat bukas para mag-beach. Are you going with us? Excited kong tanong sa kanya. He stared at me for a couple of seconds before he nodded. I shouldn't, but when I see you, I felt so excited. It seems like I don't want to see you pouting if I refuse to. May munting ngiti sa kanyang labi. Umiwas ako ng tingin sabay tago ng munting kilig dahil sa sinabi niya. He was just my only friend na lalaki, so I really act like this. Ganito rin naman ako sa mga iba kong kaibigan. Lumapit ulit siya at bigla akong binuhat pa upo sa lamesa. I forgot. The doctor said dapat di ka pinapatagal sa pagtayo. Baka mabalat ka at ang sugat mo, he said. Halata ang pag-aalala sa kanyang mukha at baritonong boses. Grabe naman. Shit, why is he acting like this way? Buong biyahe akong tulog sa loob ng sasakyan habang patungo kami sa Waterhansey Resort. Halos 2 oras kasi ang biyahe dahil malayo ito sa lungsod. Nagising na lang ako ulit nang maramdamang tumigil ang sasakyan. Di na ako nagkamali dahil nakita ko sa labas na nandito na kami. It's Christmas vacation with them. Kasama nila ang mga kaibigan nila. Kompleto sila dahil pati yung may mga asaway naririto. You did not told me na nandito palang mga kuya ko. Dinig kong sabi ni Caroline kay Xander. Kahit ako napapatingin sa isang malaking cottage. Naroon ang mga kuya niya kasama ng mga anak nila. Mas mabuting pumunta muna tayo sa hotel. I asked them. Mabigat kasi ang backpack na suot ko. Tsaka may dala pa akong tote bag at pillow neck. Madami ang dinala kong damit dahil 5 araw kami rito. Kahit wala naman ako na ganang maligo sa dagat, dahil feel ko mababanat lang dyan ang nagpapagaling kong sugat. Pero papasyal naman ako sa paligid. Ang ganda rito, maraming tourist spots at activities na po pwedeng gawin. Inihanda akong camera kong dala. Mataas ang kisame sa ground floor and the theme was so modern. It was full of diamonds and expensive furniture. Pero naagaw na isang rebulto ang pansin ko. It was a pure statue of a man and a woman. May mga armas na dalawa habang nakatingin sa isa't isa. Nakatutok ang baril ng babae sa dibdib ng lalaki, habang ang lalaki nakatutok ang armas sa noo ng babae. Are they rivals? Pero nakayakap ang isang braso ng lalaki sa bewang ng babae, at ang hita naman ng babae nakangat sa bewang ng lalaki. Are they also couple? Weird, but I just took a picture. Ipopost ko mamaya sa Instagram. Sigurado mababal yung ilang kaibigan ko sa ibang bansa. That's where the Cosa Nostra started, by that couple. Halos mapagtad ako na makita si Clyde na nasa tabi ko. Nakita ko kumaway si Caroline na aalis na sila. Binigay sa akin ni Clyde ang isang susi ng kwarto at tinanggap ko ito at gumiti ng malapad sa kanya. Tain na ang pogi. Ba't pa ang pupogi lahat ng kaibigan ng lokong Sander na yon? Hi, Alison nga pala. Sabay ngisi ko. Taas kilay siya pero napangisi tinanggap din ang kamay ko. Clyde at your service, miss. Halos mapugto ang hininga ko nang kumindat siya sa akin. Binawi niyang tingin mula sa akin. Tumingin ulit siya sa rebulto. Saka na manaproseso sa utak kong sinabi niya, Cosa Nostra? Why is it so familiar to me? What's Cosa Nostra? I asked curiously at him. Di siya tumingin sa akin dahil natili ang kanyang mga mata sa rebulto. That's an organization originally from Russia, but then the founder suddenly moved here in the Philippines. They are the mafia clan who value the family. They do illegal things but they don't hurt innocent people. Yung may mga atraso lang sa kanila, he said and smiled. Napatingin ako sa kanya nang matagal. Why do you know about those? I asked. Tumingin siya sa akin at nagkibit balikat bago umalis bigla na parang may hinahabol. Hindi ko alam pero I got curious about Cosa Nostra clan mafia. Pero ang sabi ng iba, mamamatay tao mga mafia tulad sa movies. It was so dangerous to mention that word. Pero ang sabi naman ni Clyde, they were just value their families. Iba sa mga movies at libron tungkol sa kanila. How is that possible? Napailing ako sa naisip bago nakapagdesisyon na tumungo na lang sa room ko. That's a regular room number 26. Nasa 4th floor pa yan.
Sa isang floor kasi halos 8 o 7 ang mga kwarto. Kahit ang pasilyo maganda, ang ganda talaga ng design. Makikita rin dito ang chandelier sa gitna. Pabilog kasi ang style ng hotel sa loob. So unique. Nang pumasok ng sariling silid, kagad ako napahiga sa malambot na kama. Parati ako lumalabas sa mga resorts dahil every year ang ginagawa sa trabaho. But the feeling is always new. Ang gaan sa pakiramdam na magbabakasyon ka lang at walang dapat isipin. Tsaka lang ako gumalaw na marinig ang phone ko na tumunog. Someone texted me again. From Angry Bulate. Clyde said that you're here. Your room number is in 26. Would you mind if I go there? Halos mapatalon ako na mapagtanto ko na si Marquez ito. Muntik pa ako matawa na malakas dahil sa nilagay kong pangalan niya. Napikon kasi ako na malaman ko na nag-chance number siya kahit nang isave niyang no number niya, ito naisip na ilagay na pangalan. Sure! Yun lang ang reply ko sa kanya. Ilang minuto pa irinig ko kaagad na may kumatok na ng pintuan ko. Nagbabadali ko sinuot ang sandals ko at patakbong tumungo ng pinto. Malawak ng ngiti ang binigay ko kay Marquez na makita ko siya sa labas ng pintuan. Hi! I said. He stared at me for seconds again. Mabilis kong iniwas ang mukha ko mula sa kanya nung akmang hahalikan na naman niya ako. He forgot what I said yesterday. Dinig ko ang mahina niyang tawa dahil sa mabilis kong galaw. I was just kidding, my love. Natatawa niyang sabi. Kinurot ko ang braso niya bago siya hinila sa loob ng silid ko. I cannot kiss you. We're friends. And friends don't kiss, right? I asked him. Nakita ko din dumilim ang mga mata niya pero mabilis na wala na makita niyang nagtaka ako. Why did you send a request on your boss? Natigilan ako sa pagkuha ng tubig. Nalaman niya. Chinismis pa talaga ni boss ang letter na pinadala ko kahapon. Okay na rin naman ako kaya okay lang na pagkatapos ng December babalik na ako ng trabaho. Basta hindi lang ako magbubuhat na mabibigat. Napatango-tango siya dahil sa sinabi ko. Gumuhit din na makahulog ang ngisi sa kanyang labi. The shit is that? Bakit ka nakangisi? Taas kilay kong tanong. Na, I am just happy that I can see you every day again. How the hell can he say that? Parang tumibok ng mabilis ang puso ko dahil doon. Pabiro ko siyang inirapan bago binaksan ulit ang pinto nang may kumatok. Ang mga luggages ko pala. Binigyan din ako ng 3 tuwalat sa kumot para sa loob at ilang personal things na pwede kong gamitin dito ngayon. Where is your room? Nagtataka kong tanong kay Marquez. Hula ko kasi nasa ilang minuto lang ang text niya, nandito na kaagad siya. I'm in room 25. Ngumisi siya na nakakatakot. The shit? Magharap lang kwarto natin? Gulat kong tanong sa kanya. Kibit-balikat lang sagot niya bago tumungo sa mini fridge, kumuha ng isang wine doon. I also did not expect na magkalapit lang, but your friend's room with her husband is in number 23. Aniya, sabay lang siguro kaming dumating pero nauna lang siya. Would you like to have lunch with me? I asked while combing my hair. Wala naman kasi akong kilala dito at saka ako si Caroline naman. Magiging awkward lang dahil kasama niya lagi yung asawa niya. Para mga kapito ko, ayaw maghiwalay. Nasasaktan yung eyes ko sa kanila. It's better na si Marquez. Total wala siyang ginagawa kundi tumihimik at makinig sa mga sinasabi ko. That's kind of different, woman. I am the man. I'm the one who should ask that. Malalim at seryoso niyang sabi. Mga lalaki, ang ego nila. I rolled my eyes and walked near him. Tinapik-tapik ko mga balikat niya. I also looked seriously at him. Well, iba akong babae. Tsaka ano namang pakialam mo? It was just a lunch as a friend. Tinaasan ko siya ng 2 kilay. Ilang segundo siya napatingin lang sa akin na parang inaaral yung pagmumukha ko. But in the end, he just nodded that makes me giggle. Lumabas kami at naglakad patungo sa cottage kung nasa ng mga kaibigan niya rin. Napatingin sila sa aming dalawa na sabay kaming dumating. Shit! Wala rito si Caroline. Di pa kanila sila lumabas? Baka natulog pa. Napahagit ako sa ibabang labi. Ngumiti ako sa kanila at yumuko na mabilis. You did not bother to tell me about her brother? One of the girls said. Napaangat ako ng tingin. Halos lamunin ako ng kaba at takot dahil sa matalim na tingin sa akin ng babae. Ang mga itim niyang mata parang katulad lamang ng kay Marquez noong una niya ako nakilala sa cafe. Ate niya to? Ang ganda pero nakakatakot, mukhang tomboy. Pogi na maganda, oh my gosh. Well, sister, she's Allison. My, friend. He said halos nagdadalawang isip pang sabing kaibigan niya ako. Wow naman, ayaw niya ako maging kaibigan. Since when the shit did you mind of having a friend at babae pa?
Nagtatakang tanong ng babaeng katabi ng ate niya. Shit, bakit parang di pwedeng maging kaibigan to si Marquez? Just this day. Napangat ako ng tingin kay Marquez. Ngayon niya lang talaga ako balak na maging kaibigan? Masama ako siyang tinitigan at tinaas ang middle finger ko. Kagaya lang ng ginagawa ko kapag napipikon ako sa lalaki.